Lumabas na ang totoong mastermind sa mga scam sa bigas at sibuyas na umabot nga po sa 800 pesos ang kilo. Anak ng kagwang ikinanta na ho ni Saldico, si Lisa Marcos at si Martin Aranita. Kapatid po yan ni Baki, ha? Na di umano'y utak sa sibuyas at rice scam. Anak ng kagwang naman, oh. Ano bang nangyayari sa bansang ito? Punong-puno talaga ng mga budlat ang mata. Budlat na nga ang mata, butod pa ang tiyan. Budlat na rin ang tiyan ng mga animal na ito, no? Senator Robin Padilla pinaiyak si Claire Castro. PCO trolls binisto ng naturang senador sa budget hearing patungkol sa PCO. Anak ng kagwang, wala kayong takas dyan. Hoy, kinampihan ni Tuta Suto itong PCO tungkol sa mga banat ni Senator Idol Robin Padilla. Oho, ito na. Grabe na, killing me softly. Buisit na mga bubunisang tanganista. O ito, yung amo ninyong nakatabingi ang panga. Hinamon po si Saldico. Lalo na kayong binaw ni Saldico ngayon. Sinagot po ni Bubuim itong si Saldico. Ang sinagot niya yung kagahapon na banat ni Saldico. Pero yung ngayon wala pang sagot, na bigla. Bigla pong nag-report ang bulager na presidente na palaging nakatabingi ang panga, na ngayon ay masaksihan din po ninyo. O hito, may hamon siya po dito kay Saldico. O may report daw siya, marami daw kinakasuhan at kakasuhan, anak ng kamuti. O ito, pakinggan natin si Bubuim. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development, sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang 12 billion daw na freeze assets. Eh yung sayo, kailan po natin i-freeze yan? Anak ng kamuti, oh. Trilyon sa inyo, sir, eh. Isama nyo yung sayo. 12. Isamantala yung nawawala sa pundo ng bayan, 1.2 trillion sa flood control pa lang. Mga trilyon na wala, huwag nyo kaming buluhin dyan, Yor. Ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Yung sayo, sir, kasama? Martin Romualdez kasama? Kay yung kay Sandro kasama ba? Kay Lisa kasama ba? Kay Martin kasama ba? Ang sagot, wala. Kaya ano to? Pambubudol na naman. Diyan kayo magaling sa pambubudol, eh. Wala nang kumakagat dyan. Ito, mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako, that the money of the people will be given back to the people. Meron din... Ay, ang yabang mo. Money people will be giving back to the people. So ngayon, yung pera ho ninyo, mag-asawa, magpamilya, kailan nyo po ibalik? Ang dami nyo nga po ibabalik dapat, eh. Di ba po, yung mga nakaw na yaman po ninyong mag-ama, no? Yung tatay mo, grabe, ang daming ninakaw nyo rin. Ibalik nyo rin. Nang maniwala kami sa inyo, eh, di ka nga ho nagbayad ng state tax, eh. 203 billion state tax, kailan nyo bayaran? Hindi ka na nga nagbayad, nangulimbat ka pa. Kapal din ang mukha, no? Wala, manid na talaga yung mga polboronic pag ganito, eh. Din pong development, yung ICI at saka ang DPWH,
magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Contraption ka dyan. Oh. Lastly, meron po akong ipabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Sinungaling ka daw, sir. Sabi ng mga abogado ni, ni Saldico. Ano yung nagiging pido-dido na si BBM? Ganun talaga, no? Pansin nyo, no? Okay, kasi lumapit daw ang abogado ni Saldico, magba-blackmail daw sa kanya na pag hindi daw kakansilahin ang pasaporte ni Saldico, ay ititigil na daw ni Saldico ang paglalabas ng mga video. Pero ang sabi naman ni Dayunyor, wala daw ariglo sa mga kriminal, gumaya ka kay Inday Sara. Hindi naman kriminal pa si Saldico kasi wala pang conviction, 'di ba? May kaso, may akusasyon. Kayo convicted ka, 'di ba? Convicted sila sa mga kasong pangungurakot. So ngayon, hinamon-hamon mo si Saldico na maglabas pa ng video. Ngayon, nilabas tala. Naglabas, dali, asawa mo, pati bayaw mo. Nakatikim talaga. Talagang binuljak ng todo ni Saldico ngayong araw. Yan ang pag-usapan natin. Oh. Ito ay katakot-takot na revelasyon ni Saldico. Tinuturo po niya si Martin Aranita at Lisa Marcos, si F. Elisa. Ayan, magkapatid na Aranita na utak di umano sa scam sa sibuyas at scam sa bigas. Maalala po natin yung bigas umaabot ng 65 per kilo at yung sibuyas, ito yung nakatakot, umabot ng 800 pesos ang kilo. Kaya ang sabi ni Claire Castro dyan kay Saldico, madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. AI na naman, sasabihin na naman. Yun yung punto niya, AI. Ay ako na ipalabas yung video ni Castro kasi baka mabuisit kayo. O nga naman kasi nung una, parang hapay ba? Parang ganito yung buhok ni Saldico nung una. So ngayon, medyo nagpagupit si Saldico, nagbarbers, ganyan. Depende po kasi yan, ma'am, sa baka yung una, pag ganon, pumada gamit ni Saldico. Ngayon, medyo high-tech niya, na Saldico? Gel na, ayan. Tsaka yung una, bagong labas siya, medyo stress siya tingnan. So ngayon, medyo okay na yung mukha ni Saldico kasi nakakuha na si Saldico ng atensyon sa publiko, kinukuha ng mainstream media yung kanyang mga statement at merong nagkukomento na sumasang-ayon sa kanyang mga sinasabi kasi nga, nandun sa circle ng mafia itong si Saldico. Walang iba makapagsabi ng katotohanan kundi si Saldico. O lahat ng mga binabanggit, dapat pinapatawag yan. Senate Blue Ribbon Committee hearing, nasan po si Panfilo Lacson? Wala. Nasan ka, Tuta Soto? Bakit hindi ka nagpa-imbestiga? Inutusan mo sana itong si Panfilo Lacson na mag-hearing ka na. Marami ng pinangalanan nitong si Saldico. Ay, hindi sila nag-hearing kasi nga, paniguradong matutumbok ang tumbong ng mga hinayupak ng mga buhaya. Kaya ito, si Senator Idol Robin Padilla pinayak si Claire Castro. Mga trolls inilantad sa budget hearing dyan sa PCO. Bilib ako kay Robin Padilla, ha? Hindi umaatras si Senator Robin Padilla kahit pinagtulungan si Idol Robin Padilla dyan sa hearing na yan at sumausaw si Tuta Soto, ang nagbistulang abogado ni Bubuem, anak ng kagwang. Ayan na, bistado na ang mga hinayupak. Pakinggan po natin itong mga berada ni Senator Idol Robin Padilla. Bistado ang mga trolls ng mga buaya.
Buhayang-buhaya naman talaga. Pakinggan po natin mga kabisdak. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Okay po ba sa ating ginagalang na senadora, ating pong sponsor, na makapagtanong po tayo ng Patay. ilang bagay? Masaya po ako na sumagot sa mga katanungan sa ating gentleman from Mindanao na sigurado po ako ay gusto rin tumulong para po sa ating mga ahensya ng gobyerno. Maraming salamat po. Bilang ako po ang tagapangulo ng public information, ako po ay katuwang ng presidential communication. Tayo pong dalawa ay magka-partner dahil sinasaad po ng saligang batas na walang mga pinakamakapangyarihan kung hindi ang makapagbigay ng tamang informasyon sa taong bayan. Yan po ay nasa konstitusyon. At ako po ay nandirito sa harapan po ninyo upang makatulong po ninyo. Hindi po ako para banatan o silipin o anuman ang patungkol sa Presidential Commission. Kaya ako po ay nakasuporta sa inyong budget. Ako po ay isa sa mga tagapagtanggol po ninyo kapag may kinalaman po sa pulisiya. Ako po ay kailanman ay hindi na personal. Lahat po ng issue ko ay politikal. Hindi po ako kabilang sa mga bumabanat ng walang Basihan. masasabi po nating mga naninira. Hindi po ako yon. Una ko pong gustong sabihin ay patungkol po dito. Meron pong mga bagay na gusto ko pong linawin galing po sa PICO dahil dapat po sa inyo ang unang-unang pinanggagalingan ng tamang balita. Okay. So ngayon, ang sentro po ng banat ni Senator Idol Robin Padilla ay si Claire Castro po ito. Kamalas lang kasi wala si Claire Castro dyan. Pero nagiging pulutan talaga si Claire Castro dito. At ako naman po, kapag tama yung balita, ako po mismo ang nagpapalawak nito sa pamamagitan po ng social media ko at sa aking mga kasama. Ito pong mga nakaraang linggo, meron pong mga lumalabas katulad po noong nangyari doon po sa ating dalawang kalihim. Meron po tayong dalawang kalihim na nag-anunsyo. Ang sinabi po ng PICO na nagbitiw ang dalawang opisyal neto at tinanggap ng Pangulo. Ngunit, dininay po ito nung ating executive secretary nung sinabi niya na hindi naman daw siya nag-resign. Sinabi po sa kanya na meron daw tumawag sa kanya at siya ay sinabing bumaba na. Ito po yung mga ganitong mga ganap ang hindi po nakakatulong para sa atin. Sapagkat nakukonfuse po ang tao. Opo. Bilang kayo po ang pamantayan at kayo po ang pinanggagalingan ng mga impormasyon, ano po ang pwedeng gawin ng PICO upang maiwasan po yung mga ganitong klaseng maling pahayag?